Alam mo ba kapatid, may mga bagay pala tayo na akala natin okay sa isang relasyon, okay sa pagsasama, okay kapag ginawa natin na hindi naman pala magiging okay sa pagsasama. Di ba? Nagiging red flag pala sa isang relasyon. Nagiging problema pala kapag napapasobra. Well, kapatid, kung isa sa mga tao na gumagawa ng ganitong bagay, akala nila okay sa isang pagsasama para sa itong video na ginawa ko. Dahil na pag-uusapan natin yung mga bagay na romantic sana sa isang relasyon pero red flag pala. Kaya ako interesado ang malaman kung ano na itong mga bagay na to. Mga kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, kapatid, minsan may mga bagay tayo na kapag napapasobrang gawin, akala natin okay, pero nagiging red flag pala sa partner natin, sa taong gusto natin, sa taong crush natin, sa taong pipiliin natin. At ito yung mga bagay na yun. Una kapatid, yung sobra-sobrang affection. Bakit nagiging red flag to? Siyempre kasi di ba kapatid, kapag sobra-sobra ka magpakita o magparamdam ng pagmamahal, anong usually nangyayari? Di ba? Nakakampante sila. Bukod pa doon, nawawalan ka para sa sarili mo. Imbis na maging okay yun sa relasyon, eventually mabibigatan ka, eventually mapapagod ka, eventually maghahanap ka ng hint na mapalitan o maibalik sa iyo yung pagmamahal, pag-aalaga, pagtingin na pinakaramdam mo sa tao. Well, normal to na nangyayari sa isang nasa loob ng isang relasyon na sobra natin may ipakita sa kanila yung pagmamahal natin. Normal yan. Sobra natin may paramdam sa kanila kung gaano sila kahalaga para sa atin. Normal yan. Pero again kapatid, lahat ng sobra ay nakakasama. Sabi ko nga, yung side effect nito, nagiging complacent sila sa isang relasyon. Nagiging relax sila. Nagiging mababa na rin ang tingin nila sa iyo. Kasi all out ka. Binibigay mo lahat. Pinaparamdam mo lahat. Epekto, ikaw ay nawawalan. Ikaw ay nahihirapan. Kaya naman kapatid, ang ipapayo ko sa iyo, bigyan mo rin ng pagmamahal yung sarili. Huwag mo ibuhos lahat. Bigyan mo ng kahit 20% yung sarili mo para pagka napili niyang mangaliwa, magloko, sirain yung pagsasamaan yung dalawa o pagtitinan yung dalawa. Meron ka pang natitira para sa sarili mo. May reason ka pa para mag-push forward, para bumangon, para maging better version ng sarili. Kaya mga kapatid, again, lahat ng sobra ay nakakasama. Yung overwhelming na pagpapakita natin ng affection sa taong mahal natin ay nakakasama rin. Nagiging red flag din to, senyales para ikasira ng inyong relasyon. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Yung sobrang quality time. Lahat tayo merong gustong gawin sa buhay, may pangarap, may gustong maabot, di ba? Well, kahit sino naman, di ba, kapag pumasok sa isang relasyon, mas gusto nga natin na mapahinto yung oras para manatili na lang dun sa sitwasyon na yun. Nakasama natin tong partner natin na hindi natatapos yung oras, hindi natatapos yung araw na magkayakap kayo, magkasama kayo, di ba? Pero sa realidad, di ba, kailangan nyo kumain. Kailangan nyo abutin yung pangarap nyo. Kailangan nyo kumilos para sa kinabukasan nyo. Kailangan nyo gumawa ng paraan para sa pamilyang gusto nyo mabuo. Di ba? Kaya yung sobrang quality time, nagiging reason rin yan para hindi ma-achieve ng taong pinili natin o ma-achieve natin mismo sa sarili natin yung pangarap na meron tayo. Yung kagustuhan nating maabot dahil mas pinupupusan natin, tutuon natin yung attention natin sa taong pinili natin. Which is, hindi yun masama, hindi yun mali. Again, pag sumobra, masama. Kaya nga, too much quality time, makakasama sa inyong pagsasama. Kaya, i-minimal nila, i-balance nila para hindi yan maging dahilan pagkasira ng inyong relasyon. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is yung constant texting natin, constant checking natin sa taong pinili natin, yung pagiging makulit natin sa kanila, di ba? May mga tao na okay lang sa kanila na ganun nila kasi nararamdaman nila na importante sila sa taong pinili. Normal yan. Pero kapatid, may mga tao din naman na alam mo na nga yung ginagawa ko,
Alam mo na nga kung saan ako naroroon. Sinabi ko na nga sa'yo, napag-usapan na nga natin. Tapos, chat mo pa rin ako, kukulitin mo pa rin ako. Kinukulit mo pagod ako na mag-reply, di ba? Yan yung magiging feedback nila sa'yo kapag hindi na okay sa kanila yung ginagawa mo. Hindi na healthy para sa relasyon yan at nagiging red flag yan. Kaya naman, kung may iwasan, iwasan. Kung kayang iputulin, putulin. Dahil lahat, again, ng sobra, masama. Okay? Sit tayo sa ika-4, which is yung pagiging selosa o seloso natin. Yung pagiging possessive natin. Isa sa mga nakakasira sa isang relasyon ay yung sobra-sobrang pagsaselos, di ba? Yung tipong alam mo na katrabaho niya, alam mo na wala silang ginagawa mo sa pero nagkikreate ka pa rin ng mga bagay-bagay, senaryo sa isip mo na magiging reason para pag-awayan niyo sa relasyon na meron kayo, di ba? Na hindi mo naman dapat ginagawa, na hindi mo naman dapat sinasabi, di ba? Para sa isang tao na may ganyang karelasyon, nakaka-toxic yan, kapatid, nagiging reason yan para maging red flag niya yan sa'yo. Kasi pakiramdam niya, hindi siya pinagkakatiwalaan, gusto mong sakalin siya sa iyong mga kamay, di ba? Hindi niya maramdaman yung kalayaan sa pagsasama niyong dalawa. Dahil sa sobrang pagsaselos mo, yun ang nagiging epekto, kapatid. Kaya naman, again, yung sobra masama, nagiging red flag na imbis na romantiko, cute lang na nagsaselos ako sa ganito, nagta-turn into red flag dahil sa sobra-sobra. Yan yung isang bagay. And I hope nabigyan ko kayo ng idea, insight dito sa video na ginawa natin. If nabigyan ko nga naman kayo ng idea o nakarelate kayo sa video na ginawa ko, please help me share this to your loved ones na posibleng na rin natin matulungan ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawa nanonood, palagi nakasuporta, palagi nakasubaybay, palagi naka-tune in sa bawat video na na-upload ko. Maraming salamat po sa paligyan yung panonood at pag-suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa ila. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, follow na lang din ako sa bagong Facebook page ko na ang pangalan ay nandiyan sa description section below, Kuya G Opimo. Kasi yung previous natin na Facebook page, yung Gary Opimo, ay nahack na ng tuluyan. Hindi ko na siya magawa ng paraan para mabawi. Actually, ginagawa ko pa rin siya ng paraan para makuha, pero parang malabo na. Kaya naman, doon muna tayo sa Kuya G Opimo mag-focus. Kung ko kayo sasagutin yung mga questions nyo, kung may mga katanungan kayo, may gusto kayong i-share, PM nyo lang ako dyan sa Facebook page niya. Diyan, nalocated sa description section ng video na. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.